Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping hospital detention dahil hindi mabayaran ang bills dito sa Hukumang Pantahanan. Ira, agad di ka pa kumakain dyan. Tutunganga ka na lang ba dyan magdamag? Renzo, sino-sinong kasama mo nung nag-outing kayo sa Bulinaw? Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na mga katrabaho ko yung kasama ko? Di mo kasama si Linda? Simula ka na naman ba ng away? Linda ka ng Linda dyan eh. May tumawag kasing babae sa cellphone mo nung umuwi ka kahapon. Han, ang tawag niya sa'yo. Sino babae yun, ha? Hoy, huwag mo kong talikuran, ha? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hala ka sa buhay mo! Renzo! Ano ba? Bakit ayaw mo sagutin yung tanong ko? Tama ako, no? Si Linda yung tumawag? Hoy! Diretsahin mo nga ako! Kabit mo si Linda, ha? Oo! Kabit ko si Linda! O bakit ba? Ano bang problema mo talaga, ha? Masaya ka na? Aray ko. Bakit? Sinampal. Sa kabila ng paglilingkod at pagsasakripisyo ko sa'yo, ganito pang gagawin mo sa akin. Hindi naman ako nagkulang, ah. Minahal naman kita, sinikap kong ibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Naging mabuti akong asawa. Hindi pa ba sapat yun? Para hindi mo ako lukohin? Di ba? Huwag mo na nga akong dramahan pa dyan. Alam ko, napilitan ka lang na maging asawa ko. Kung hindi mo ako nabuntis, hindi mo ako pakakasalan. Ganun pa man, wala ka pa rin karapatan na saktan at payakin mo ako ng ganito. Ano bang gusto mong gawin ko? Ha? Bakit hindi mo ako mahalin? Total asawa mo na ako. Napag-aaralan naman ang pag-ibig, di ba? Kahit na unwanted marriage yung nangyari sa atin, nangako pa rin tayo sa harap ng altar na magsasama at magmamahala sa hirap o sa ginawa, for better or for worse, till death do us part. Hindi totoo yan. Bakit? Dahil meron ka ng ibang mahal? Ira, ayokong saktan ng kalooban mo hanggat maaari. Minahal din naman kita eh. Kaya lang, dumating siya sa buhay ko. And I never expected na ganitong mararamdaman ko sa kanya. Yes, mahal kita. At ayoko mawala ka sa akin, pero ayoko ring mawala siya sa akin. Ira, nalilito ako. Hindi ako makapili sa inyong dalawa. Sige, kung ayaw mo ng ganitong sitwasyon, ibibigay ko sa iyong kalayaang magdesisyon. Kung gusto mong manatili sa akin o hindi. Kung hihingin mo naman sa akin ang kalayaan mo, ibibigay ko sa iyo. I'm sorry, Ara. Renzo! 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 Ba't nag-iimpake ka? Saan ka pupunta? Pupuntahan mo ba si Linda? Sige, di ako magagalit kung pupuntahan mo siya. Maiintindihan ko naman eh. Congratulations nga pala. Malapit ka nang maging ama.
Kinukonsensya mo ba ako? Meron ba? May konsensya ka ba? Kung may konsensya ka, hindi mo ako sasaktan ng ganito. Ira, tanggapin mo na lang kasi na dalawa kayo sa buhay ko. Magkakaanak na kami ni Linda. Sana maging masaya ka na lang para sa amin. Ganyan ka na ba kawalang galang sa akin? Porque alam mong mahal na mahal kita. Hindi kita kayang labanan kaya inaabuso mo ko. Sabihin mo nga sa akin, tanga ba ako sa tingin mo? Kahit na mag-iiyak ka pa dyan, wala ka na magagawa. Kung nabubuhay pa si Amika, magagawa mo pa rin kaya ito sa akin? Tadhana ng may gusto nito, Ira. Ngayon, kung hindi mo na kaya ang sobrang sakit, malaya ka namang iiwan ako eh. Hindi naman kita pipigilan. Ira. Ira. Siguro nga, pinwesa ka lang ng mga magulang ko na pakasalan ako. Siguro nga pilit ko lang pinagsisiksikan yung sarili ko sa'yo. Pero hindi ko deserve na apihin ng ganito. Kahit na hindi mo ako kayang irespeto bilang asawa, sana irespeto mo na lang ako bilang babae. Aalis na ako. Renzo. Mas mabuti sigurong maghiwalay na lang tayo. Para hindi ka na nasasaktan ng ganyan. Sige. Renzo. Goodbye. Renzo! Renzo! Ay, nako, buti naman lumayas na. Sira ulong yun dito. Gigigil talaga ako sa galit dyan sa asawa mo, Ira. O siya nga pala, bukas na uwi na ng mama at papa galing States. O ano, sasama ka ba sumundo sa kanila? Oo, Ate Helen. At pag uwi nila, diretso daw sila kay Atty. Gonzales. At sa ayaw at sa gusto mo, sasampahan mo ng kaso yung asawa mo. Para ano? Para ano? Kahit na makulong pa sila, talo pa rin ako. At saka, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, tanggap ko ng sitwasyon ko. Napatawad ko na rin sila. Ilang beses ka pa ba dapat matalo bago ka sumuko, ha? Ilang sakit pa ba ang dapat mong maramdaman bago ka lumayo? Saka gusto ko manatili kahit 3 kayo. Ayan, sarili mo. Kawawang-kawawa ka na, Ira. Sana, dumating na yung oras na matagpuan ko na yung sarili ko. Sana nga dumating na yan. Para naman sa ganun, magising ka na sa katotohanan. O yun, may kumakatok sa pinto. Ako na magbubukas ng pinto. Linda? Ira, kailangan nating mag-usap. Anong ginagawa ng kabite Ate nito, Helen, ha? please, tama na. Bakit? May problema ka ba? Kailangan kong tulong mo. Ha? Si Renzo, sinugod sa ospital. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Ayan po. Nabihisan ko na po ng damit si Sir. Makapagpapahinga na po siya. Salamat, Sige po, lalabas na po ako. Babalik na lang po ako sa oras niya ng pag-inom ng gamot. Okay, sige. Thank you. Sige po. Ira. Mild stroke ang nangyari sa'yo, Renzo. Kalahati ng katawan mo paralisado. Pero ang sabi, pwede ka pa rin naman daw gumaling. Sa inumin mo lang yung mga gamot mo at yung vitamins na nireseta ng doktor sa'yo.
Linda. Lumabas lang sandali. Bibili daw ng pagkain. Ayan na pala si Linda. Kumusta na si Renzo? Kapapalit ko lang ng damit. Na-check up na rin siya ng doktor. Kani-kanina lang. Magpahinga ka muna, Ira. Kanina mo pa inaalagaan si Renzo eh. Eto, kumain ka muna. Alam ko, nagugutom ka na. Ako naman mag-aalaga kay Renzo. Mahal. Mahal. Na-miss kita. Kanina pa kita inahanap eh. Malapit ka na mga na kaya doblehin mong pag-iingat mo. Nag-iingat ako. Huwag ka matakot. Basta Renzo, lakasan mo loob mo ha. Lumaban ka. Kailangan mong gumaling para sa anak natin. Teka nga pala, meron ba kayong pambaya dito sa ospital? Oo. Sa private pa kayo nagpa-confine? May PhilHealth naman ako. Tapos, meron din akong health insurance. Kung kukulangin baka mag-promissory note na lang muna ako. Basta, sikapin mong gumaling agad, ha? Huwag kang magpa-confine ng matagal dito sa ospital. Baka mahal ang bayaran natin. Buntis pa si Linda. Sigurado, malaking pera yung kakailanganin niyo kapag nanganak na siya. Yun na nga. Ay, hindi ba bale magpapagaling agad ako. Pipilitin kong lumakas para hindi ako maging pabigat kay Linda. Ano? Ikaw pa nag-alaga dyan sa asawa mo? Anong ginagawa ng kabit niya? Ate Helen, buntis si Linda. Buntis. Tsaka kahit na pinagpalit ako ni Renzo sa ibang babae, asawa ko pa rin siya. Ay, sus! May obligasyon pa rin ako sa kanya. Ano ba naman katangahan yan? Hindi mo na nga dapat pinapansin yan si Renzo eh. Ano ngayon kung na-stroke siya? Siguro kung sa inangyari yun, hindi ka naman niya alagaan eh. Hayaan mo na. Anong hayaan? At saka, nakita ko rin naman yung hirap ni Linda sa kanya. Naku po. Baka sila talagang magkapalaran ni Renzo. Oy, may tao sa labas, Ira. Sige na, ikaw na magbukas. Oo. Total, malapit ka naman dyan sa Sige, pinto. ako na. Ira, Linda? Anong ginagawa mo rito? Kumusta na si Renzo? Yun nga may problema kami. Ha? Gusto ko nang palabasin ng ospital si Renzo kasi lumalaki na yung bill namin. Oh. Kaso ayaw siyang payagang lumabas kasi hindi pa raw kami bayad. Nag-promissory note na ba kayo? Oo. Pero ayaw tanggapin ng ospital. Nagde-demand sila na nabayaran yung bill. Ira, anong gagawin ko? Hindi ko alam kung saan magde-delation ng pera. Sige. Pupunta ako sa ospital. Gagawin ko makakaya ko. Makalabas lang si Renzo. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Pinapunta ko rito ang asawa ko tungkol dun sa releasing ng pasyente. O ano bang problema at ayaw niyo siyang i-release? Pinapunta ko dito ng asawa ko regarding sa releasing ng pasyente. Ano bang problema at ayaw niyo siyang i-release? Kailangan mo na niyang bayaran ng hospital bill worth 52,000 pesos bago namin siya bigyan ng release papers. Bakit ganun? 52,000 pesos? Ang laki naman nun. Kinaltas na ba yung PhilHealth at saka yung health insurance ng asawa ko nun? Yes, ma'am. Nadidak na po namin ang PhilHealth at yung health insurance. Umabot naman sa ganun ang halagang bill dahil sa mga gamot at special food supplements na iniinom niya. Okay. Balita ko,
Ayaw niyo daw tanggapin yung promissory note ng asawa ko. Hindi muna kami tumatanggap ng promissory notes. Kailangan niyo munang bayaran ng bill. Teka nga. Ba't ganyan ka magsalita? Maayos ako nakikipag-usap sa'yo. Professional ka, hindi ba? Aba umakto ka naman dyan. Ano? Magbabayad na ho ba kayo? Hindi mo pwedeng i-detain ng asawa ko kahit na hindi pa sila bayad. May batas tayo. RA 9439. Kung hindi ako nagkakamali. Yan din po ay kinakatwiran ng ibang pasyente rito na hindi nakababayad. Pero inuulit namin, ang Republic Act 9439, applicable po yan sa public hospitals. Private hospital po ito at hindi kami sakop ng batas na yan. Sandali nga. Ganyan ba talaga kayo mga nurse dito sa ospital na ito? Ang tataray? Oo. Hindi ko pala lagpasin ang pag-uugali mo. Kakausapin kong pinakamataas sa inyo. Oh! Irereklamo kita. Ira, kumusta? Balita ko makipagtalo ka sa nurse. Paano suplado? Actually, lahat ng mga nurse dito hindi magagandang ugali. Kahit yung doktor na tumingin sa'yo, suplada din, kakapikon. Pasensya ka na kung pati ikaw problema sa akin. Nagpasya na ako. O sige, ako nang sasagot sa lahat ng gastos mo dito sa ospital. Gagamitin ko na yung mga naipon ko noon para makalabas ka na sa pesting ospital na ito. Naku, makalabas ka lang dito, talagang irereklamo ko sila Salamat. Malaking utang na loob ko sa'yo. Kaya ko to ginagawa kasi asawa pa rin kita. Mahal pa rin kita. Kahit na iba lang mahal mo. Sorry, ha? Pero huwag kang mag-alala. Napatawad na kita. At sinisikap ko na rin makamove on. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon, ang kaligtasan at kaligayahan mo. Kaya handa akong magsakripisyo para sa'yo. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping hospital detention dahil hindi mabayaran ang bills. Mali po ang pamunuan ng ospital sa katwiran nitong hindi sila saklaw ng Republic Act 9439 o Anti-Hospital Detention Act kaya't hindi pa maaring pauwiin si Renzo. Malinaw po sa batas na sinasakop nito hindi lamang ang mga pampublikong pagamutan kundi pati na rin ang mga pribadong ospital. Ayon po sa nasabing batas, kapag magaling na ang pasyente at pinayagan na ito ng kanyang mga doktor na ma-discharge sa ospital, hindi na maaaring pigilan ng kahit sinong opisyal o empleyado ng ospital ang kanyang paglabas. Sakali namang namatay ang pasyente, hindi po maaaring o-hostage ang kanyang bangkay dahil lamang hindi pa nababayaran ng kanyang mga kamag-anak ang hospital bill. Layunin po ng batas na maiwasang tuluyang mabaon sa utang ang mga pasyenteng pwede na sanang umuwi pero hindi makalabas dahil wala namang sapat na pambayad sa ospital. Siyempre, bawat araw po ng pamamalagi ng pasyente sa ospital ay may kaukulang gastos. Para naman po matiyak na mababayaran ang pagkakautang, pinapayagan po ng batas ang management ng ospital na mag-require ng promissory note para sa unpaid obligation. Ang promissory note na ito ay dapat na secured ng mortgage, ibig pong sabihin may collateral, o kaya naman ay ginarantihan ng isang co-maker o isang taong aangkin sa pananagutan jointly and severally with the patient o kanyang mga relatives. Kapag may promissory note o co-maker na, maaari na pong makakuha ng medical certificate ang pasyente o death certificate ng namatay. Samantala, hindi naman po sinasaklaw ng batas ang mga pasyenteng piniling manatili sa isang pribadong kwarto. Take note, pribadong kwarto ang binabanggit ng batas at hindi pribadong ospital. Kapag po kasi pinili ng isang pasyente na magpa-confine sa private room, gayong may available naman sa ward, pinapalagay po ng batas na may kakayanan itong magbayad. Pero
Kung puno na po ang ward at tanging private room na lang ang available, kaya't napunta ang pasyente dito, magagamit pa rin po ang benepisyo ng Anti-Hospital Detention Act. Kaya para po kay Renzo at sa kanyang pamilya, pwede po nilang ireklamo ang ospital at sakaling ituloy nila ang reklamo, ang opisyal o empleyado ng ospital na pumipigil sa kanyang paglabas ay maaring makulong ng mula 1 hanggang 6 na buwan o magmulta ng mula 20,000 hanggang 50,000 pesos o kaya naman ay both multa at imprisonment, depende po sa discretion ng korte. Dagdag kaalaman naman po, ayon sa Republic Act 10392 na nag-aamyenda sa Anti-Hospital Deposit Law, hindi po maaring tanggihan ng isang pampubliko o pribadong ospital o klinika ang isang pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal, lalo na po kung ito ay nasa bingit ng kamatayan o may panganib na malumpo o magkaroon ng pangmatagalang disability. Ilan pa rin po sa dapat nating malaman ay ang mga sumusunod. Una, bawal manghingi ng deposit ang mga hospitals o clinics bago magbigay ng basic emergency services sa pasyente. Pangalawa, kung wala pong ambulansyang ospital, maaring gamitin ang sasakyan ng local government unit. Pangatlo, itinuturing pong emergency ang panganganak at miscarriage. Pang-apat, dapat po ay nakapaskil ang mga serbisyong available sa harapan ng ospital o clinic. At pang-lima, mayroon pong presumption of liability para sa mga hospitals o clinics. Ibig pong sabihin, meron po silang pananagutan sakaling mamatay o magkaroon ng seryosong pinsala ang pasyente dahil tinanggihan nila itong i-admit sa kanilang ospital o clinic. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Phil Cruz at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Bobby Cruz, isinulat para sa radyo ni Krishna Senga, at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!